Si Primrose Calandra, 23 years old, ay isang magandang dalaga na mahilig mag-party. Matapang at may prangkang ugali. Ngunit sa likod nito ay may sakit ng nakaraan na pilit niyang kinakalimutan at dahilan para hindi na magmahal muli. I won't marry him, Dad. Dahil ba to sa pagpaparty ko gabi-gabi? Gusto ko lang namang mag-enjoy sa life. Bawal ba yun? Samantala, si Raiden Evander, 28 years old, ay isang tahimik at seryosong lalaki. Ngunit ang puso niya ay matagal nang may iniingatang lihim. Ang babaeng matagal na niyang minamahal mula pa noon. I already gave you permission, didn't I? Ang sabi ko, gawin mo ang gusto mong gawin at akong bahala sa'yo. Isang takot na babaeng muling magmahal at isang lalaking handang magmahal ng buo. Ano ang mangyayari kapag muling nagtagpo ang dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Magandang araw, Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Miss Siren. At kung bago ka pa lang nakikinig sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga kwento. Umaalingaw-ngaw ang malakas na bass ng musika sa buong club. Halos manginig ang sahig sa bawat indak ng mga taong tila ba'y walang pakialam sa mundo. Kumukuti-kutita pang ilaw na neon pink, violet at electric blue. Habang ang hangin ay halo ng pabango, alak at pawis. Sa gitna ng lahat ng yon, kitang-kita si Primrose Calandra, 23 taong gulang at isa sa pinakakilalang socialite sa kanilang henerasyon. Nakasuot siya ng itim na fitted dress na tila ginawa mismo para sa katawan niya, na hapit sa bewang. Bahagyang mababa ang neckline na nagpapakita ng makinis niyang balat at sapat ang ikli upang ibuyangyang ang mahaba at hubog niyang mga binti. Sa bawat galaw niya, natural na napapalingon ng mga tao, hindi lang dahil sa suot niya, kundi dahil sa kumpiyansa niyang halos umaapaw. Ang mahaba at bahagyang kulot niyang buhok ay malayang nakalugay, sumasabay sa bawat indak niya. Ang makeup niya na bumagay sa maamo niyang muka, pero pilit na tinatakpan ng mapupula niyang labit ang medyo singkit niyang mga mata na para bang nangaakit kapag tumitig. I love this life! Masaya niyang sigaw. Hindi na niya mabilang kung pang ilan na ang nainom niya, pero wala siyang pakialam. Ito ang buhay niya. Ito ang mundo na kinagisnan niya. Mga party, alak, at mga lalaking laging nakatingin sa kanya na may mga pagnanasa sa mga mata. Habang sumasayaw siya, may gwapong lalaking lumapit sa kanya. Mula sa likod ay humawak ito sa bewang niya, habang sinasabihan siya nito sa sayaw. Pero imbis umatras, humarap siya rito at ginilingan niya ito. Hindi niya maiwasan ang mapangisin nang makita niyang mas tumindi ang pagnanasa sa mga mata nito. Gusto niyang mapailing. Boys will be boys, always thinking with their eyes before their brains. Tuwiya niya sa isip. Hi, ikaw si Primrose, right? Maraming. Hinarang niyang daliri niya sa labi nito. I know, everyone does. Putol niya agad sa mapang-akit na tono. Humigpit ang hawak ng lalaki sa bewang niya. Bumulong ito sa kanya. Do you want to come with me? Let's have some fun. Lihim na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Parang gusto niyang sipain ang pagkalalaki nito. Well, hindi na bago sa kanya ang tingin ng mga taong nakakilala sa kanya sa bar. Dahil sa mata ng mga ito, isa siyang easy to get na babae, flirt at mabilis ibigay ang sarili sa mga lalaki. Pero wala siyang pakialam doon dahil ang mahalaga sa kanya, kilala niya ang sarili niya at ng mga taong malalapit sa kanya.
Mapang-akit niyang nginitian ito, tsaka pinaglandas ang daliri niya sa mukha ng lalaki. I don't know if I've even enjoyed it with you. From what I can see, parang kasing liit lang siya ng daliri ko. Panguuyam niya. Pinakita niya pa ang middle finger niya. You don't meet my standards. Dugtong niya pa. Napatigil ang lalaki, para bang biglang nawala ang sasabihin nito. Napatingin ang mga kaibigan ni Primrose sa kanila at nagpigil ng tawa. Ganito ang ugali niya. Prangka, walang filter, at sasabihin niya kung anong gusto niyang sabihin. That's my girl! Smooth move! Sabi rin ni Cheng, sabay thumbs up pa. Ininom niya ang alak. I have to go, girls. Madaling araw na. Alam niyo naman si daddy at mommy. Papagalitan na naman ako noon kapag nalaman nilang anong oras na ako umuwi. Go, umalis ka na. Baka next time ikadena ka na ng parents mo sa sobrang stress nila sa'yo. Biro ni Cheng. Hindi ka namin maililigtas, girl. Pagsasakay biro din ni Agatha. Kinuha niya ang bag niya. Hindi ako mapipigilan ni Dad sa mga gusto kong gawin. And besides, ako ang pinakamagandang nilang stress. Nakangisi niyang sabi sabay flip ng buhok niya. Habang palabas siya ng bar, ay marami pang bumabati sa kanya. Puro ngiti at kaway lang ang ginagawa niya. Pagpasok niya sa kotse katulad ng lagi niyang ginagawa, nakahawak lang siya sa manibela habang nakatingin sa kawalan. Tahimik siyang napahinga ng malalim. Bahagyang pinikit ang mga mata. Nakakasawa. Bulong niya sa sarili. May kung anong bigat sa dibdib niya na hindi niya may paliwanag. Parang may kulang, pero hindi niya alam kung ano. Pero gaya ng dati, pinili niyang huwag itong pansinin. Arte mo, nakainom ka lang. Bulong niya ulit sa sarili, sabay paandar ng kotse niya. Pagdating sa mansyon, sumilip na ang araw. Mapusyaw ang langit at malamig ang hangin na tila ba kayang pauwiin ang init ng magdamag niyang pag-inom. Bumaba siya ng sasakyan, tinanggal ang heels at hawak yon habang naglalakad. Binati siya ng nakasalubong niyang kasambahay nila. Good morning, ma'am. Coffee later, please. Sagot niya ng walang lingon. Ngunit imbis na dumiretso sa loob, napatingin siya sa hardin. Naisip niya munang magpahangin kaya dumiretso muna siya doon. Pero laking pagtataka niya nang may mapansin siyang postura ng isang lalaki. Sigurado siyang hindi yun ang matandang hardinero nila. Dahil ang nakikita niyang humahawak ngayon sa mga halaman ay hindi isang matanda, kundi isang matikas na lalaki. Naglakad siya sa damuhan. Ramdamang malamig na hamog sa ilalim ng kanyang mga paa. Huminga siya ng malalim. Mas napagmasdan niya ang likod ng lalaki. Maputi ito na may matangkad na pangangatawan. At base rin sa katawan nito ay masasabi niyang batak ito sa gym. Pero nakatsanelas at simpleng puting sando. Hawak ang hose at abalang nagdidilig ng mga halaman. Napakunot ang noo niya. Who are you? Mataring niyang tanong. Tumingin ang lalaki sa kanya. Lihim pa siyang napasinghap nang makita ang gwapo nitong muka. Bagamat wala siyang makitang emosyon sa mukha nito, nanatili lang itong kalmado. Good morning. Sagot nito sa malamig na boses. Hindi agad siya nakapagsalita dahil kahit malalim at malamig ang tono nito, may kakaiba siyang naramdaman. Nang makabawi siya sa pagkatulala, pinatapang niya ang mukha niya. Mali ang ginagawa mo. Diretsong sabi niya sabay lapit. Bahagyang napatas ang kilay ng lalaki. Talaga? Tipid lang nitong sagot. Oo. Sagot niya sabay turo sa mga halaman. You're overwatering them. Hindi sila lalago kung lulunurin mo. Okay, ano nga bang pinaglalaban ko dito? Yung halaman na walang kamalay-malay? Aniya sa isip. Tahimik lang ang lalaki.
Nakatingin sa kanya at tila ba'y iniintindi ang bawat salita o mas tamang sabihin na naaaliw sa naging reaksyon niya. At yan, dapat nasa araw. Basic knowledge lang yan. Hindi ka ba tinuruan? Dagdag niya sabay turo sa isang paso. Tumangtango ang binata. Mukhang hindi pa. Sagot nito at bahagyang kumislot ang labi nito. Obviously, new ka no? Taas noon niyang sabi. Pwede. Sabihin mo sa head gardener nyo, ayos na lang training nyo. Sayang ang hardin kung ganyan kayo. Noted. Tipid pa rin sagot nito. Nakaramdam siya ng inis sa tipid nitong mga sagot sa kanya. Pinagkrus niya ang mga braso at sinipat ito mula ulo hanggang paa. At saka, tsinelas? While working? Unprofessional. Ani niya. Tumingin ang lalaki sa paa niya, tsaka muling tumingin sa kanya. I'll keep that in mind. Tugon nito. Tipid ba talaga tong magsalita? Wika pa niya sa sarili. Kesa masirang umaga niya, inirapan niya na lang ito. Tuluyan na siyang naglakad papasok ng mansyon. Ngunit bago siya tuluyang mawala, lumingon siya ulit. Nagdidilig na ulit ito ng halaman na parang walang nangyari. Kung sino-sino na lang talagang kinukuha nilang gardener. Bulong niya. Kinabukasan, pagdating ni Primrose sa dining table para sa breakfast, agad niyang binati ang mga magulang niya. Walang imik siyang umupo habang nakikiramdam sa mga ito. Hindi niya kayang salubungin ang tingin na binibigay sa kanya ng magulang niya. Primrose, kailan ka ba titigil sa pagpaparty mo? Hindi maganda sa isang herederang katulad mo ang laging nagpaparty. Pagbasag sa katahimikan ng ina niyang si Isabella Calandra, palihim siyang napairap. Here we are again. Turin niya sa isip. Mom, nag-i-enjoy lang ako sa buhay. There's nothing wrong with that. Nakangiti niyang sagot. Tumaas ang kilay ng ama niyang si Dreams Calandra. Hindi ka na nakikinig sa amin ng mom mo. Kapag nasa bar ka, kung hindi ka nakikipag-away, umuuwi kang lasing. Mariing ani ng ama niya. Bumuntong hininga siya. Sumandal siya sa upuan. I know, I get it. Pero hindi naman ako ang unang nanggugulo. Laging sila. Alangan namang umiyak lang ako, right, Dad? Pangangatwiran niya. And I'm trying to be a good girl naman kapag nasa party ako. Dugtong niya pa. Trying? Primrose, you've been saying that for years now. And your attitude again, you're too reckless. May galit na sagot sa kanya ng kaniyang ina. Napangiwi siya dahil konti na lang mukhang magkakatotoo na ang sinabi sa kanya ng mga kaibigan niya na ikakadena na siya ng mga magulang niya. Bumuntong hininga ang ina niya habang napapailing. I guess it's time you to start thinking about the future. And speaking of that. Ani na naman niya sabay tingin sa taong dumating. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lalaking nakita niya sa garden. Nakasimple pa rin to ng suot at nakatsinelas. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat nang marinig niya ang mahinang pagtawa ng ama niya at kinausap nito ang binata. Mr. Raiden Evander. Dumaan ka na naman ba sa hardin bago pumasok dito? Bahagyang tumangong lalaking tinawag ng ama niyang si Raiden Evander. Yes, Mr. Calandra. I just want to check if the plants in the garden are doing well. And this time, hindi ko na nilunod ang mga halaman sa tubig. Sagot nito, sabay tingin sa gawi niya. Tinaasan niya ito ng kilay. Pinaparinggan ba ako nito? Tanong niya sa isip. I'm confused. What is happening here? Tsaka bakit nandito ang hardinero natin? Naguguluhan niyang tanong. Hardinero? Sino? Si Mr. Evander? Sabi ng ina niya, tsaka mahinang tumawa. Iha,
Hindi natin siya hardinero. Business partner siya ng daddy mo. Hindi na namin siya pinapakilala sa'yo kahapon dahil busy ka sa mga friends mo. Medyo nag-iba ang tono ng ina niya sa huling sinabi nito. Muling bumalik ang tingin niya sa binata. May kakaiba sa mga mata nito. Hindi niya alam kung nangaasar ba ito dahil napagkamalan niyang hardinero ito o may iba pang tumatakbo sa isip nito. Namumulang umiwas siya ng tingin. Hindi siya nakasagot at bigla siyang nahiya sa inakto niya rito kahapon ng umaga. Pero kasalanan niya naman kung bakit niya napagkamalan nitong hardinero. Bisita pala siya sa bahay nila pero nagdidilig ng halaman na para bang isa siyang hardinero. Let me introduce him properly. Primrose, this is Raiden Evander. He's your dad's business partner. We asked him to join us for breakfast this morning. Good morning, Miss Calandra. Formal na bati nito sa kanya. Hindi niya napigilang pilosopohin ito dahil sa matinding ines, pagkapahiya at pagkalito. Anong maganda sa umaga ko? Mukha mong nakita ko. Primrose, mind your manners. Don't be rude. May pagbabanta sa tono ng ama niya. Lumingon ang ina niya sa binata. Don't mind her. Please, take a seat, Mr. Evander. Ani pa ng ina niya. Umupo sa tabi niya si Raiden. Kung hindi lang nila kaharap ang magulang niya, sinipa niya na sanang upuan ito palayo sa kanya. Taas kilay niya itong tiningnan, kaya tumingin din ito sa kanya. Bahagyang nakangat ang gilid ng labi nito. Bumulong ito sa kanya. I know what's on your mind. You want to kick me, don't you? Seryoso pero may halong pangasar nitong pahayag. Naningkit ang mga mata niya. Raiden will be heavily involved in our company's project. And we thought it's time to discuss a more personal arrangement between you two. Parang nabingis siya sa sinabi ng ama niya, kaya tumingin siya rito. What did you just say, Dad? Pagtatanong niya. You're marrying Mr. Evander. Direct nitong sabi. What? You want me to marry him? Gulat niyang turan sabay tayo. Mas papasa pa nga tong hardinero natin kaysa maging asawa ko eh. Dugtong niya pa. I doubt it, Miss Calandra. Kahapon lang pinagsabihan mo ko dahil hindi ako magaling na hardinero. Maybe fate decided I'd be your husband, not just your gardener. Sagot naman ni Raiden. Nagpintig ang tenga niya sa sinabi niyang binata. Lalo na nang makita niyang kalmado lang ito sa mga nangyayari na siyang kabaliktaran niya. Hindi niya napigil ng sarili at nahampas niya ito sa ulo. Narinig niya pa ang singhap ng mga magulang niya habang gulat naman si Raiden. Am I some kind of joke to you? Galit niyang turan. Napahawak sa ulo si Raiden. Bakit nananakit ka? Hindi mo pa ako asawa na nga-under ka na. Hindi makapaniwalang napailing siya. Primrose, what did you do to Mr. Evander? Galit na wika ng ama. I won't marry him, Dad. Dahil ba ito sa pagpaparty ko? Gusto ko lang mag-enjoy sa life, bawal ba yun? Mariin niyang sambit. Prim, being a party girl isn't just about going out. It's about maturity, responsibility, and how you present yourself. Mariinding sagot ng ama niya. No, I won't marry him, and that's final. Sagot niya sabay alis. Isang linggong nakaraan pagkatapos makilala ni Primrose si Raiden. Lagi na lang siyang bad mood. Nang dahil sa binata, lagi niya kasi itong nakikita sa bahay nila at kahit saan siya magpunta ay nandun ito. Hindi niya rin maintindihan kung bakit dito ito nakatira sa kanila. Basta ang sabi lang sa kanya ng magulang niya na dito muna mag-i-stay sa kanila si Raiden. Isa pa sa kinadadagdag ng inis niya ang laging pagsasabi sa kanya ng magulang niya na bawasan niya ang pagpaparty at pag-inom ng sobra, lalo na daw at
mag-aasawa na siya. Ang alam niya, hindi siya pumayag sa fixed marriage na yan. Ayaw niyang matari sa kahit sinong lalaki. Kaya niya kahit walang lalaki sa buhay niya. Kahit tumanda pa siyang dalaga, ayos lang sa kanya. Paglabas niya sa bahay, nagtaka siya nang hindi niya makita ang kotse niya. 9:00 na ng gabi at oras na para pumunta siya sa bar at mag-party. Hinihintay na rin siya doon ng kanyang mga kaibigan. Naiinis niyang kinuha ang cellphone para tawagan ng kanilang driver na si Mang Babay. Pero bago niya pa mapatawagan ng matanda, napatingin siya sa mamahaling kotse na tumigil sa harapan niya at bumusina. Kumunot ang noo niya nang lumabas doon, ang lalaking kinaiinisan niya ng 1 linggo. Hindi na siya mukhang hardinero. Nakaporma na siya ng maayos. Isang mamahaling damit na akmang-akma sa katawan niya, na lalo pang nagpalitaw sa tindig niyang matikas. Malayo sa simpleng hardinerong una niyang nakita sa kanilang hardin. "What are you doing here?" Mataray niyang tanong. Sumandal ito sa kotse habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. "I'm here to accompany you to the bar." Formal nitong sagot. Tumaas ang isa niyang kilay. "No thanks, but I have my own car." Mataray niyang sabi, tumangtango ang binata. "Really? Kung ganon, nasaan?" Turan nito at nagpalingalinga. "Kahit abutin ka pa ng sikat ng araw dito, hindi mo magagamit ang kotse mo." "What do you mean?" Taka niyang tanong. Ngumisi ito bago nagsalita. "Pinatanggal ko ang kotse mo at sinabihan ko ang driver niyo na kapag nagpa-drive ka sa kanya, huwag siyang papayag dahil akong maghahatid sundo sa'yo kahit saan ka pumunta." Parang umakyat ang dugo niya sa ulo. Galit niya itong nilapitan. "Who do you think you are to do that? You have no right!" Galit niyang sabi. "Since I'm going to be your husband, I have the right." Kalmado nitong pahayag habang nakatingin sa kanya. Pagak niya itong tinawanan. "Wow, you're really assuming a lot. Subukan mong uminom ng kape para kabahan ka naman sa mga sinasabi mo." Pero hindi na ito umimik at nagkibit balikat lang ito sa kanya. Pinag-cross pa nito ang dalawa nitong braso sa dibdib. "Nung una, kinakari mo ang pagiging hardinero namin. Pangalawa, pinagpipilitan mo maging asawa kita. And now, gusto mo naman maging driver ko? Expired bang nakain mo kanina kaya ganyan ang epekto sa utak mo?" "No matter what you say, it's not going to work on me. Kung ayaw mong ipag-drive kita, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog na lang. Dahil hindi ka makakapunta sa bar niyang walang naghahatid sa'yo doon." Kalmado lang nitong sagot. Hindi niya alam sa kabila ng pagiging matari at pangiinsulto niya dito. Nananatili pa rin tong kalmado. Hindi niya maiwasang mapaisip kung may ganito pa bang lalaki ngayon o baka nagpapanggap lang ito para makuha ang loob niya. Pero hindi siya magpapalinlang sa lalaking nasa harapan niya. "At sinong may sabing hindi ako makakapunta sa bar? I have friends. Pwede ako magpasundo sa kanila." Taas noon niyang wika. Pero nginisian lang siya ng binata na para bang hinahamon siya nito. Pinakita niya rito ang cellphone niya at ang pagdadial niya kay Cheng. Pero ilang beses niya na itong tinatawagan ay hindi pa rin ito sinasagot ang tawag. Muli siyang sumulyap kay Raiden. Nakataas lang ang kilay nito habang may naglalarong ngiti sa labi nito. Inirapan niya ang binata. Sunod niyang tinawagan ng kaibigan niyang si Agatha. Pero katulad ni Cheng ay hindi rin ito nasasagot ang tawag. Sigurado siyang nasa dance floor na ito at nag-i-enjoy kaya hindi na nila nasasagot ang mga tawag niya. Hindi na maipinta ang mukha niya sa ines. Parang gusto niyang ibato ang cellphone sa kaharap niya na sumisipol-sipol pa habang nilalaro ang susi ng kotse sa daliri nito. Sa bandang huli ay sumuko na siya sa pagtawag. Tumingin ang binata sa suot nitong relo. "It's 10 p.m.
You really don't want to ride with me? Ani Raiden, sabay bukas ng front seat nito sa kotse. Peke siyang umiti dito. Kung ikaw lang rin na maghahatid sa akin, mas gugustuhin ko na lang na magkulong sa kwarto. Mataring niyang sambit, tsaka hinawi ang buhok niya. Sinadya niya pang patamaan ang buhok niya ang mukha ni Raiden, kaya nalukot ang mukha nito. Che, dyan ka na nga! Sabi niya pa at naglakad na. Pero nabitin ang kayabangan niya sa ere nang matapilok siya, kaya napatili siya. Nakita niya ang mukha ni Raiden na nagulat sa pagkatapilok niya. Akmang lalapit ito sa kanya nang itaas niya ang kamay niya para patigilin ito sa paglapit. Umayos siya ng upo at nag-pose na para bang nagpipictorial siya. Kahit na ang totoo ay gusto niyang magpakain na lang sa lupa dahil sa kahihiyan. Maarte niyang hinawi ang buhok niya para mapagtakpan ang hiya niya sa katawan. No, stay there. I can handle myself, okay? Kaya kong tumayo. Oo, natapilok lang ako pero hindi ako lumpo. I'm okay. Nakita niya ang pagkaliw sa mga mata ni Raiden. Napilit nitong tinatago sa malamig nitong ekspresyon. Tumango ang binata sa kanya. Pinilit niyang itaas ang noo niya nang tumayo siya. Tinaasan niya pa ito ng kilay at bago siya tumalikod. Ang mata rin niyang mukay napalitan ng iwi nang maramdaman niyang kumirot ang paa niya. You really sure you don't need my help? Sigaw pa sa kanya ni Raiden sa tonong nangaasar. Tumigil siya sa paglalakad at sinamaan ito ng tingin. Nabingi ka ba? Hindi mo narinig ang sinabi ko kanina? I said, I'm okay. Matari niyang sagot tsaka ito tinalikuran. Hindi niya maiwasang mapangiwi habang naglalakad. Narinig niya pa ang mahinang tawa ni Raiden. Pagpasok niya sa kwarto ay agad siyang naupo sa kama habang hinihilot ang panyang namamagana. Nakakainis! Bakit kailangan ko pang mapahiya ng ganun sa harap ni Raiden? Kastigo niya sa isip. Paulit-ulit niyang hinihilot ang panya habang napapangiwi nang bumukas ang pinto. Pumasok si Raiden na may hawak na tray. May mga nakalagay doon na malinis na towel, yelo, gamot at isang basong tubig. Dahil sa gulat, napalakas ang pagbitaw niya sa paa kaya napadaing siya. Aray! Lumuhod sa harapan niya si Raiden, tsaka marahang hinawakan ang paa niya. Akmang hihilahin niya ang paa niya nang pigilan siya nito. Don't be stubborn. Kailangang mabigyan ng first aid tong pamamaga ng paa mo. Seryoso nitong tura niya. Binigyan ito sa kanyang gamot at yung isang basong tubig. Uminom ka muna ng pain reliever. Tinanggap niya ang gamot at baso tsaka uminom. Dinampian na nito ng towel na may yelo ang namamaga niyang paa. Bakit bigla-bigla kang pumapasok sa kwarto ko na hindi kumakatok? Have you forgotten this is a woman's room? Mataring niyang tanong. Hindi naman nakasarado ng maayos ang pinto mo. Kaya akala ko, hinihintay mo ko. Umikot ang mga mata niya sa naging sagot nito. Kwarto pa rin to ng babae. Hindi ka dapat basta-basta na lang pumapasok nang hindi kumakatok. Bakit? Dahil ba sinasabi mong magiging asawa kita? Kaya pati personal space ko pinapasok mo na lang ng gano'n na lang? Tumigil sa ginagawa niya si Raiden. Mas naging seryoso ang mukha nito nang tumingin sa kanya. I'm not taking advantage of you just because I'm going to be your husband. Sorry if it came across that way. Bagamat seryoso ang tono nito, ramdam niya ang sinseridad nito. Sinubukan niyang magsalita pero hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Tumayo ito tsaka naglakad palabas ng kwarto. Sinarado pa nito ang pinto. Maya-maya lang ay kumatok si Raiden. May I come in? Rinig niyang sabi nito. Napanganga siya sa ginawa nito. Hindi niya alam kung nangasar lang ba ito o seryoso talaga ito. Sira ulo yatang napili ni Dad na ipakasal sa akin. Umiiling niyang bulong sa sarili. Excited na pumasok sa bar si Primrose.
2 linggo din siyang hindi nakapag-party dahil sa pakikipagmatigasan niya kay Raiden na sa bandang huli, siya pa rin ang talo. Nakita niya ang 2 kaibigan niyang sina Cheng at Agatha na kumakaway sa kanya. Nakangiti siyang lumapit sa 2. Girl, hindi mo naman sinabi na gwapo at yummy palang magiging asawa mo. Pangaasar ni Agatha. Tumingin siya kung saan nakapwesto si Raiden. Medyo malayo ito sa kanila na para bang binibigyan talaga siya nito ng espasyo para mag-enjoy. Umiinom na ito ng alak habang tahimik na nagmamasid. Nang lumingon ito sa kanya, bahagya pa itong umisi, kaya inirapan niya lang ito. Hindi lang magiging asawa niya, kundi driver na rin niya at bodyguard. Parang sa kape, 3-in-1. Ang swerte mo na sa kanya. Kinikilig pang sabi ni Cheng. Nakwento na kasi niya sa 2 kaibigan niya ang lahat ng nangyari. At imbis na maawa sa kanya dahil hindi niya na may enjoy ang buhay niya, mga natuwa at kinilig pa ito. May dumaan na waiter kaya kanya-kanya na silang kumuha ng alak. Anong swerte? Disaster ka mo. Tsaka ayokong magpakasal no. Gusto ko lang mag-enjoy sa life ko. Ayokong kinokontrol ako ng kahit na sinong lalaki. Inis niyang sambit. Mukha namang hindi kanya kinokontrol sa mga gusto mong gawin. I think he's just being overprotective of you. But hinahayaan ka naman niyang gawin ang gusto mo. Sagot sa kanya ni Cheng. Inakbayan siya ni Agatha. Kung ayaw mo sa kanya, akin na lang ang gwapong yummy na lalaking yun. Sabi nito sa kanya. Sige, puntahan mo doon. Landiin mo siya. Tingnan natin kung papatulan ka. Pagbibiro niya, na ikinatawa ng 2. Lumipas pa ang ilang oras at marami nang nainom si Primrose. Pero kahit ganon, ay patuloy lang siya sa pagsaway at pag-inom. Nang sumulyap siya kung nasang lamesa si Raiden, ay hindi niya na ito makita. Naisip niyang baka nainip na ito kaya umalis na ito. Hindi naman niya poproblemahin ang pag-uwi dahil hindi naman siya magpapatid sa kaibigan niya. Let's play a game! A body shot at si Primang taya. Sambit ni Agatha. Gulat na napatingin siya sa kaibigan niya na may kakaibang ngisi. Lumapit siya kay Agatha at bumulong. What the hell are you doing? Alam mo naman na hindi ko yung ginagawa at mas lalong hindi ako papayag na kung sinong lalaki lang ang hahalik sa katawan ko. May inis niyang sabi. Pero tinawanan lang siya ni Cheng at Agatha. Don't worry. We'll make sure na no random man gets close to your precious body. May palalabasin lang kaming tigre. Makahulugan naman, naturan Cheng. Kahit naguguluhan sa pinaplano ng 2 niyang kaibigan, ay sumunod na lang siya. Pumunta siya sa mesa at bahagyang humiga doon. Itinukod ang magkabilang siko upang hindi tuluyang mahiga. Ngumiti siya, isang mapang-akit na ngiti na agad nagpataas ng ingay sa paligid. Lalong nagwala ang mga manonood. Tila naakit sa bawat galaw niya. Kitang-kita niya ang mga matang nakatutok sa kanya, lalo ng ilang lalaki na lantaran ng pagnanasa sa titig. Dahan-dahang naglagay si Agatha ng asin sa gilid ng leeg niya. Kasunod ang tikila na marahang bumuhos pababa. Dumaan sa kanyang balat hanggang sa dibdib. Hindi nagtagal, nilagyan din nito ang bahagi ng kanyang tiyan. Sinundan ng konting asin. Who's the lucky gayang sasali sa game? Tanong ni Cheng. Katulad ng inaasam ni Primrose, maraming lalaking nagunahan para makasali. Halos magsiksikan ang mga ito. Bawat isa ay gustong makalapit sa kanya. Ngunit sa huli, may napili si Agatha. Napako ang tingin ni Primrose sa lalaki. Pamilyar ang mukha nito. Isa ito sa mga madalas niyang mapansin sa bar. Palaging nakatingin sa kanya nang may halong pagnanasa. All right, boys, come here and enjoy the moment. Ani Agatha. Lumapit ang lalaki para sana kunin kay Agatha ang basong may alak nang may ibang umagaw ng baso at magsalita. Let me do it. Malamig na ani ni Raiden. Napansin niya ang iting tagumpay ng mga kaibigan niya
nang dumating si Raiden na para bang inaasahan ng mga ito ang pagdating niya. Napakurap siya nang makitang malamig na mukha ni Raiden na nakatingin sa kanya. Ininom ng binatang tequila na hindi inaalis sa kanyang tingin. Pagkatapos ay lumapit na ito sa kanya. Bahagya niya pang nilayo ang mukha niya dahil sa pagkakalapit ng mukha nilang dalawa. Kahit maingay ang paligid at marami nagsisigawan, ay hindi doon nakatuon ang atensyon ni Primrose, kundi sa lalaking kaharap niya ngayon, na para ding walang pakialam sa paligid nila. Napalunok siya nang makita niyang tumingin ito sa labi niya. Subukan mong halikan ako at patay ka sa akin. Wala sa usapan yan. Tura niya. Kinakabahan siya pero pilit niyang pinapatapang ang mukha niya. Iniisip mo pa yan samantalang pumayag ka sa game. Sagot nito sa kalmadong tono. Pero nakikita niya ang galit sa mga mata nito na pilit nitong itinatago. Tinaasan niya ito ng kilay. Pinaglandas niya ang kanyang daliri sa leg nito. Nakita pa niya ang paggalaw ng Adam's apple nito. Sigurado ka bang kaya mong gawin ang game na to? Tingin ko kasi parang wala kang karanasan sa mga gantong game. Gusto mo bang tulungan kita para hindi ka mapahiya? Nangaakit niyang wika. Bigla siyang nanigas nang maramdaman niyang dumampi ang labi nito sa gilid ng leg niya. Pagkatapos ay ang dila naman ng binatang naramdaman niya. Hindi niya alam pero parang nakain niya ang sariling dila dahil sa ginawa ng binata. Muntik pa siyang mawala ng balanse sa pagkahiga. Pero mabilis siyang inalalay ni Raiden na patuloy lang sa ginagawa nito. Relax baby, nag-uumpisa pa lang ako. Bulong nito sa kanya sa malalim at bahagyang magaspang na boses. Kinagat pa nito ang earlobe niya kaya parang halos kapusin siya ng hininga hanggang sa pababa ng pababa ang labi nito sa dibdib niya. Napakamao siya dahil sa kakaibang tensyon na nararamdaman niya dahil sa ginagawa nito. Nang mapalapit na ito sa bandang dibdib niya, ay nilagpasan yun ni Raiden at dumiretso sa tiyan niya. Hindi niya mapigilan ang mapasinghap ng maramdaman niya ang dila nito sa tiyan niya. Nang matapos ito, tumingin ito ng diretso sa mga mata niya, tsaka bumulong. Next time you let any other man do this, I'll make sure you get punished by me. Tura nito, tsaka umalis sa ibabaw niya. Narinig niya ang palakpakan ng mga tao habang ang mata niya ay nakasunod pa rin kay Raiden na kinain na ng kadiliman. What the? Binantaan niya ba ako? Tanong niya sa sarili. Mula pa kaninang umaga, hindi mapakali si Primrose. 3 araw pagkatapos sabihin sa kanilang magulang niya na magpapa-engagement party ito, ay nangyayari na ngayon at pakiramdam niya parang ibinibenta siya. Hindi ako lalabas. Mahina pero matigas ang boses niya habang nakatitig sa sarili niyang refleksyon. Sa likod niya, nakatayo si Raiden, tahimik, nakaayos na sa simpleng itim na suit na lalong nagbigay ng otoridad sa presensya nito. Kailangan mong lumabas. Guests are already arriving. Then, entertain them. Hindi ko naman sila bisita. Mataring niyang sagot. Sandaling natahimik si Raiden bago ito muling nagsalita. Primrose. Napairap siya. Don't call me like that, Mr. Evander. Hindi tayo close. Sandaling natahimik si Raiden. Tinitigan lang siya nito, parang pinag-aaralan. You don't have to be like this, pero kailangan mong harapin. Napatawa siya. Isang tuyang tawa. Harapin? Ano to? Business deal? Hindi ako produkto na pinapakita niyo sa mga tao. Tumayo siya at hinarap ito. At lalo na hindi ako babae na ipapakasal sa lalaking hindi ko gusto at weird pa. Hindi sumagot ang binata. Walang reaksyon na inaasahan niya. At iyon ang mas nakakainis.
Nakakainis ka. Wala ka bang ibang reaksyon? Hindi ka ba napipikon sa mga sinasabi ko? Bahagya itong ngumisi. Gusto mo bang mapikon ako? Tanong nito. Napatras siya ng konti. Oo, para naman maramdaman ko na tao ka. Sabi nito sabay iwas ng tingin. I just don't see the point of losing control. Sagot pa nito sa kanya. Napatigil siya. Sa hindi niya maintindihan dahilan, mas lalo siyang nainis. Fine, bahala ka. Gagawin ko kung anong gusto ko mamaya. I know. Gawin mo lang ang gusto mong gawin. Akong bahala sa'yo. Kalmado nitong wika. Inis niya itong iniwan sa kwarto. Lumalim ang gabi sa mansyon ng pamilya Calandra. Pero kasabay nun ay ang lalong pag-ingay ng buong lugar. Punong-puno ng ilaw ang grandeng hall mula sa malalaking chandelier na kumikislap sa kisame hanggang sa mga ilaw na nakapalibot sa bawat haligi. Isang perpektong gabi, isang perpektong selebrasyon at isang perpektong bangungot para kay Primrose. Nakatayo siya sa gilid ng hall, bagyang nakasandal sa malamig na marble na pader. Hawak ang isang baso ng alak. Ang suot niyang gown ay walang kapintasan. Saktong-sakto sa kanya. Elegante at siguradong pinaghirapang piliin ng kung sino mang stylist na kinuha ng parents niya. Pero sa halip na maramdaman niyang prinsesa siya ngayong gabi, pakiramdam niya isa siyang display. Isang mamahaling dekorasyon na walang choice kundi sumunod sa mga magulang niya. Cheers to my suffering! Mapakla niyang bulong. Sumulip siya sa kabilang side ng hall at doon niya nakita si Raiden. Kumuha siyang muli ng alak pero bote na ito. Iniinom niya ito habang naglalakad sa gitna ng hall nila. Nagkatinginan sila ni Raiden na para bang binabantayan siya nito. Itinaas niya ang bote tsaka ngumisi. Nang makarating siya sa gitna, agad siyang nagsalita. Attention to all ladies and gentlemen, please. Malakas niyang ani. Nakuha niya naman ang atensyon nito. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng magulang niya na para bang alam ng mga ito ang gagawin niya. Samantalang puno naman ng pagtataka ang mga bisita kasama ng magulang ni Raiden. Seryoso lang na nakatingin sa kanya si Raiden at parang hindi ito kinakabahan sa balak niyang gawin. Sa bagay, wala nga itong emosyon kaya ano nga asahan niya sa isang Raiden Evander. First of all, I would like to say thank you sa pagsasayang niyo ng oras sa pagpunta niyo sa engagement party ko. Simula niya. Saglit siyang tumigil tsaka mulong uminom ng alak sa bote. To be honest, I really don't like this engagement party. I mean, come on! Sinong babae ang gugustong magkaroon ng engagement party sa lalaking hindi niya naman gusto at mahal? Mapakla siyang tumawa habang umiiling. Nakita niya ang gulat sa mukha ng mga bisita at nagsimula na itong magbulungan. Galit na lumapit sa kanyang mga magulang niya at pinipigilan siya ng mga ito. Sinubukan pa siyang hawakan ng ina niya pero nagpumigla siya. Pasuray-suray siyang naglakad sa pwesto kung nasan si Raiden. As expected, wala pa rin siyang makitang reaksyon dito kahit napapahiya na ito. Nginitian niya ito tsaka mahinang tinapik ang pisngi ng binata. Hindi ikaw ang lalaking gusto kong pakasalan. Hindi ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto mong magpakasal sa akin. Samantalang hindi naman tayo magkakilala talaga. Hinawakan siya ni Raiden at pilit na inaalalayan pero nagpupumigla siya. Hanggang kargahin siya nito na parang sako. Ano ba? Bitawan mo nga akong lalaki ka. Nakakainis ka na. Bakit ba hindi mo na lang ako hayaang mag-isa? Bakit ba ginugol mo ang buhay ko? Buwisit ka! Galit niyang sabi habang hinahampas ang likod nito. I apologize everyone. She's had too much to drink. I'll escort her to her room so she can rest. Rinig niyang sabi ni Raiden. Naglakad na ito kaya mas lalo siyang nagpupumiglas
na makaalis sa pagkakakarga sa kanya ni Raiden. Pero kahit anong gawin niya, ay hindi talaga siya binibitawan nito. Lahat na nga yata ng mura ay nasabi niya na, pero wala pa ring talab. Nagulat siya nang bigla nitong hampasin ang puwet niya ng 2 beses. Huwag kang malikot. Baka mabitawan kita. Kalmado pero may inis na sa boses nito. Namumula niyang kinagat ng mariinang balikat ni Raiden, kaya napasigaw ito. Binabasa nito mula sa sofa. Pagkarating nila sa sala, tiningnan siya ng masama nito habang hawak nito ang balikat nitong kinagat niya. Taas noo siyang tumingin dito at tumayo. Masakit? Deserve. Aniya sa matarin niya tono. Pareho silang napatingin sa mga taong sumunod sa kanila. Ang mga magulang niya at ang mga magulang ni Raiden. Kitang-kita niya sa mga mata ng ina ni Raiden ang galit nito sa kanya. You bitch! How dare you embarrass my child in front of everyone? Galit na sabi ng ina ni Raiden. Akmang susugurin siya nito nang hawakan siya ni Raiden at itago sa likod niya. Gulat siyang napatingin sa mukha ng binata. Calm down, Mama. It's my fault. May sinabi ako sa kanya kanina. Ikakagalit niya. Kaya naging ganun ang akto niya sa party. Seryosong pagpapaliwanag ni Raiden. Hindi makapaniwalang tumingin ang ina ni Raiden sa binata. Pinagtatanggol mo pang babae na yan. At kahit ano pang dahilan niya, wala siyang karapatan na ipahiya ka. Sagot ng ina ni Raiden at tumingin sa kanya. You don't deserve my son. Kung ayaw mo magpakasal sa anak ko, mas lalong ayokong makasal sa isang katulad mo si Raiden. Kaya ako mismo ang puputol sa engagement niyong dalawa. Sabi nito. You won't do that, Mom. Whatever happens, I will marry Primrose. And no one can stop me. Mariin na turan ni Raiden. Napatingin siya sa kamay ni Raiden nang hawakan nito ang kamay niya hanggang sa hilahin siya nito. Hindi niya maintindihan kung ano bang nararamdaman niya. Basta isa lang ang sigurado niya. Iba ang kabog ng puso niya sa magkahawak nilang kamay. Lumipas ang 1 linggo simula ng gulong ginawa ni Primrose sa engagement party ay hindi siya kinausap ng mga magulang niya. Naintindihan niya ito dahil hindi naman talaga maganda ang ginawa niya sa party. Pero hindi niya yon pinagsisisihan. Pero nakakapagtaka sa kanya ay si Raiden. Dahil kahit napahiya niya na ito sa party, ay para bang wala lang dito ang ginawa niya ni hindi man lang nagbagong pakikitungo nito sa kanya. Minsan, naitanong niya ito nang ihatid siya nito sa kwarto. Bakit mo ako pinagtanggol sa mom mo? Alam mo naman ang totoong nangyari. Dapat katulad ng mom mo galit ka rin sa ginawa ko. Tanong niya. I already gave you permission, didn't I? Ang sabi ko, gawin mong gusto mong gawin at akong bahala sa'yo. Mabilis siyang umiwas ng tingin dito. Nang tumitig ito ng diretso sa mga mata niya, wala man lang siyang makitang kahit anong panguhusga sa mga mata nito. Bagkos ay puno ng pangunawa sa kanya. Simula noon, umiwas na siya sa binata. May kakaiba kasi siyang naramdaman dito matapos sabihin niya ni Raiden at ayaw niyang magpalinlang sa mga salita nito. Nangako siya sa sarili na hindi na muling masasaktan dahil lang sa isang lalaki. Hindi na siya magiging mahina at lalong hindi na magpapaloko. May mga laalang pilit na bumabalik sa isip niya. Nilubog niya ang katawan sa bathtub habang hawak ang baso ng wine. Ngunit kahit nakapikit at nakalubog sa tubig, hindi pa rin mawala ang mga bangungot ng nakaraan. 3 taon nang nakalipas nang makilala niya si Kian Mendez, ang una niyang ex-boyfriend. Magkaibigan sila simula grade 8 at ilang taon din siyang niligawan nito. Nang mag-college sila, doon niya ito sinagot. Nung una, masaya sila. Kapag may tampuhan, napag-uusapan naman agad. Pero habang tumatagal, nagbago si Kian.
Lagi itong galit kahit wala siyang kasalanan. Madalas rin itong hindi sumisipot sa date o kaya laging late. Ilang beses niya rin itong nahuling may ibang babae. Pero dahil mahal niya ito, paulit-ulit pa rin niya itong pinatawad. Kahit halos maubos na siya, lagi niya itong iniintindi. Kahit siya mismo ay hindi na nito pinapahalagahan. May mga pagkakataon pang 2 araw itong hindi nagpaparamdam. Kapag siya naman ang tumatawag o nagtitext, hindi rin ito sumasagot. Napapailing siya para itaboy ang alaala. Ininom niya ang wine at tumayo. Isinuot niya ang bathrobe at tumingin sa salamin. Hindi niya nakita roon ang dating babaeng laging umiiyak at nagmamakaawa. Ang nasa harap niya ngayon ay bagong bersyon ng sarili niya. Matapang, palaban at higit sa lahat, hindi na nagpapauto sa mga lalaki. Dahil para sa kanya, ang lahat ng lalaki katulad lang ni Kian. Mapait siyang napangiti. Dahil laging may isang katanungan ang laging tumatakbo sa utak niya sa tuwing tumitingin siya sa sarili niya. Sino ka na nga ba ngayon, Primrose? Bakit parang hindi na kita kilala? Mapait niyang bulong sa sarili. Nangunot ang noo ni Primrose nang maramdaman niyang may tumatamang sinag ng araw sa mukha niya. Nang buksan niya ang mga mata niya, nakita niya si Raiden na hinahawi ang kurtina ng bintana niya. Humarap sa kanya si Raiden, bagong ligo, at mas lalo itong nagiging gwapo sa sinag ng araw. Nakakasilaw ang kagwapuhan nito. Kunot noong bumangon siya sa higaan. Nangunot ang noo ni Primrose nang maramdaman niyang may tumatamang sinag ng araw sa mukha niya. Nang buksan niya ang mga mata niya, nakita niya si Raiden na hinahawi ang kurtina ng bintana niya. Humarap sa kanya si Raiden bagong ligo at mas lalo itong nagiging gwapo sa sinag ng araw. Nakakasilaw ang kagwapuhan nito. Kunot noong bumangon siya sa higaan. What the hell are you doing here? At bakit pumapasok ka na naman ng walang pahintulot ko? Inis niyang tanong. Anong oras na hindi ka pa rin bumabangon? Sambit nito. Tiningnan niya ang alarm clock niya. 11 a.m. pa lang. Masyado ka naman yatang OA. Sarkastiko niyang tugon. That's the point. It's almost noon and you're still sleeping. You even skip breakfast. Sagot nito. You're acting like you're my parents or something. Hindi papatalong sabi niya. Naiinis siya sa lalaki at ang aga-aga siyang pinapakailaman. Ilang araw ka nang hindi lumalabas ng kwarto mo. Hindi ka na rin nagpa-party. Normal ka pa ba? Balik tanong nito sa kanya. Nabakasan niya ang pag-alala sa boses nito. Pero isinawalang bahala niya yun. Katulad nga ng sinabi niya, hindi siya magpapanlinlang sa mga sinasabi at ginagawa nito sa kanya. Inikutan niya ito ng mga mata. Hindi ba obvious? Iniiwasan kita. Direkta niyang sabi. Nagsalubong ang mga kilay nito, tsaka pinagkrus ang dalawa nitong braso sa dibdib. Wala akong ginawang masama sa'yo para iwasan mo ko. Mahinahon nitong sagot. Hindi niya mapigilan ng muling mapairap. Kasi presensya mo palang ayoko na. Ani niya. Muli siyang humiga sa kama. Get out of my room. I don't want to see your face. Tumalikod ito. Fine. You won't see my face anymore. Happy now? Sagot nito. Nayayamot siyang binato ito ng unan, kaya tinamaan ito sa ulo. Stupid! Huwag mo akong dinadan sa pagiging pilosopo mo. Inis niyang sambit. Humarap nito sa kanya na nakapamewang. Hindi na rin madrawing ang mukha nito, pero kahit ganon, nanatili lang itong kalmado. Ganyan naman talaga ang ugali ng binata sa kanya. Pagdating sa kanya, laging mahabang pasensya nito at inuunawa siya. Dahilan para mas lalo siyang mainis dito. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto nitong magpakasal sa kanya. Gwapo ito,
Matipuno at mayaman. Maraming babaeng nagkakandara pa sa kanya para pakasalan siya. Pero bakit ito nagtsatsaga sa isang katulad niya? Bumangon ka na dyan at mag-asikaso. Sabi ng mom mo, kapag hindi ka okay, nagsha-shopping or nagsasalon ka, sasamahan kita. Inuutusan mo ba ako ha? Hindi ako lalabas. Dito lang ako sa kwarto ko. Pagmamatigas niya. Tinalikuran pa niya ito pero napasigaw siya nang buhatin siya ni Raiden. What the? Put me down, Mr. Raiden Evander. You're really annoying! Sigaw niya. Pero parang wala itong narinig dahil tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Sa ines ay sinabunutan niya ito kahit napadaing ito. Pagdating nila sa CR, doon na siya binaba ng lalaki. Tiningnan siya nito ng masama habang hawak nito ang buhok na sinabunutan niya. Napaiwas siya ng tingin. Don't make me repeat myself. If you don't listen, I'll butt you myself. Seryoso nitong sabi sa may pagbabantang tono. Iniwan siya nitong mag-isa sa CR kaya't nagpapadyak siya. Hindi niya maiwasan na may pagkumpara sila ni Kian. Ang ex-boyfriend niya kasi walang pakialam sa nararamdaman niya. Kaya nasanay siya na kinikim-kim lang ang nararamdaman niya. Hindi katulad ni Raiden na kahit hindi siya magsalita, para bang alam na alam nito kung anong nararamdaman niya. Napapilig siya ng ulo. Bakit ko ba'y naiisip yun? Kahit magkaiba sila ng ugali, pareho pa rin silang lalaki. At ang mga lalaki ay hindi mo pagkakatiwalaan. Aniya sa sarili. Tiningnan niya ng masama si Raiden na nagda-drive. Talagang kinarira mo na ang pagiging driver at bodyguard ko, no? Kaya dapat magpasalamat ka sa akin. Kasi kung wala ako, paano ka na lang? Tura nito sa himig ng pagbibiro. Umikot ang dalawa niyang mata sa kayabangan nito. Nang makarating sila sa mall, bumaba na siya ng kotse na hindi ito hinihintay na makababa sa sasakyan. Pagpasok niya sa mall, dumiretso siya sa mga damitan. May nakita siya agad na isang maganda at sexy na damit na kulay red. Sigurado siyang bagay sa kanyang dress kapag sinuot niya sa bar. Beautiful, but so revealing. Rinig niyang wika ni Raiden mula sa likod niya. Taas kilay niya itong nilingon. Hinihingi ko bang opinyon mo? Tsaka bakit ka ba laging nakasunod sa akin? Dati ka bang aso sa past life mo? Inis niyang turan. Nagkibit balikat ito. I don't know. Wala naman akong maalala sa past life ko. Pamimiloso po nito sa kanya. Naglakad ito sa may mga ibang nakahilerang damit. May kinuha siyang yellow dress. Simple lang ito pero eleganting tingnan. Lumapit ito sa kanya at inabot ang hawak nito. Kumunot ang noo niya. Anong gagawin ko dyan? Isukat mo. Bagay sa ito. Nito at dinala siya sa fitting room. Wala siyang nagawa kundi isukat ito. Nang matignan niya ang sarili sa refleksyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng bagyang pagkirot sa puso niya. Ang nakikita niya kasi sa salamin ngayon ay ang dating siya nung simpleng babae pa lang siya at hindi pa nagbabago. Pinilid niyang ulo tsaka hinubad ang dress. Paglabas niya sa fitting room, nakita niya si Raiden na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng magazine. Nang tumingin ito sa kanya, ibinato niyang yellow dress. Ayoko niyan, hindi bagay sa personality ko. Inis niyang ani, tsaka umalis. Naglibot-libot muna siya sa mall at sa tuwing may nagugustuhan siya, agad niyang binibili. Nang may tumawag sa kanya na babae. Primrose? Is that you? Nang lingunin niya ito, agad niyang natandaan kung sinong babae. Si Sarah, ang babaeng nakita niyang kahalikan ng ex-boyfriend niya dati. May kasama itong lalaki na iba rin ang tingin ang binibigay sa kanya. Hindi pa rin nagbabagong babae na to. Kung sino-sino pa rin ang pinapatulan. Peke siyang umiti dito. Oh my gosh! It's really you! I thought I was mistaken. You look so different. Gulat nitong sabi.
Yeah, I changed a lot. But it looks like nothing's changed with you. You're still exactly the same. Painsulto niyang sabi sabay ngiti. Mainit talagang dugo niya sa babaeng ito dahil isa ito sa mga dating nang aapi sa kanya ng mga panahon na mahina pa siya. At matigas din ang pagmumukha na ipakita sa kanya na isa siya sa babae ng ex-boyfriend niya dati. Hindi na siya bitter dahil sure siyang nakamove on na siya. Pero siya rin ang babaeng hindi madaling makalimot, lalo na sa mga taong nang-aapi sa kanya. Nakita niya kung paano masira ang mood nito. Anyway, balita ko, hiwalay na raw kay ni Kian. Buti naka-move on ka na. Sabi pa ni Sarah sabay tawa, kaya nawala ang pagkakangiti niya. Tumingin ang dalaga sa kasama nitong lalaki. Honey, alam mo kasi itong si Prim, in love sa dati sa ex-boyfriend niya. Kahit harap-harapan na siyang niloloko, pinapatawad niya pa rin. So pathetic, right? Ani pa nitong tumatawa. Nagsalita ang lalaki. I don't understand. Paano pa nagawang lokohin siya ng guy na yon? Sa ganda at sexy niya, ano pang hahanapin niya? Sabi naman nito. Sumimangot si Sarah. Hindi naman kasi siya ganyan dati. Nagbago lang siya. Kung makita mo lang siya noon, napakamanang niya magsuot at napaka-old-fashioned ang ugali. Kaya hindi nakapagtataka na iniwan siya ni Kian para sa ibang babae. Napakamao siya nang may humawak sa kamay niya. Nang tingnan niya ito, si Raiden, malamig na nakatingin sa dalawa. Watch your mouth. You're speaking about my fiancé. The woman you're mocking is far more than either of you could ever be. Malamig na sambit ni Raiden. Bakas ang gulat ni Sarah samantalang ang lalaki ay para itong natakot sa kasama niya. Taas noo siyang umiti sa dalawa. And just so we're clear, I didn't lose anything back then. I simply got rid of what wasn't worth keeping. Something you clearly still wouldn't understand. Sabi niya sabay ngisi. Hindi na kaimik si Sarah. Tatalikod na sana siya nang may muli siyang maalala. And just so you know, it's been 3 years since Kian and I ended things. I moved on completely. So whatever story you're still stuck in, that's on you, not me. Huling tugon niya, sabay flip ng hair niya. Nang makalayo na silang dalawa ni Raiden, sinubukan niyang hilahin ang kamay niya. Pero hinigpitan lang ni Raiden ang hawak nito sa kamay niya. Bumulong siya. Bitawan mo ng kamay ko. You really have that audacity to call me your fiancé. Matari niyang sabi. You're welcome. Sarkastiko nitong sagot. Nalukot ang mukha niya. Alam naman niyang tinulungan lang siya nito kanina, pero hindi din siya natutuwang hawak nito ang kamay niya. Pero kahit anong pilit niyang hilas sa kamay niya, ayaw talaga itong bitawan ng binata. Napansin niyang may hawak itong paper bag at nakalagay doon ang yellow dress. Bakit mo binili ang dress? Balak mong suotin? Pangaasar niya. Tumigil ito sa paglalakad at sa lubungang kilay na tumingin sa kanya. Bahagya siyang napaurong ng yumuko ito para magpantay ang mukha nilang dalawa. Do you want me to prove to you that I'm a man? Seryoso nitong tanong. May kung anong kapilyuhan ang naglalaro sa mga mata nito. Tinulak niya ang mukha nito tsaka umirap. Bakit binili mo ang dress na yan? Kanino mo ibibigay? Pinilit niyang hindi magtunog, curious ang tono niya. It's for you. I told you bagay ito sa'yo. Mas maganda ka kapag simple lang ang suot mo. Anito at umayos na ng tayo. Napakurap siya ng mga mata sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paanong reaksyon ang isasagot niya. That's it. I'm hungry. Dagdag pa nito, sabay hilas sa kanya. Napagpasya nilang kumain sa Japanese restaurant na siya ring pumili. Habang hinihintay nilang pagkain, nagsalita si Raiden. Are you okay now? What do you mean? Nakita ko kanina kung paano nag-ibang mood mo nung makita mo sila.
at ma-mention niya ang ex mo. Seryoso nitong sabi habang nakatingin sa mga mata niya. Umiwas siya ng tingin tsaka pilit na tumawa. Of course, I'm fine. Matagal na yon. Naka-move on na ako. Tumango ito. Forget what you said. You're beautiful, even when you're simple. And I'm glad you're totally okay now. Sincero nitong sabi. At aaminin niyang may kung anong humaplos sa puso niya sa kanyang narinig. You want to relax at the beach, right? I found a beautiful staycation spot in Batangas. Let's go there tomorrow. Napamulagat siya sa sinabi nito. Kanina lang, habang nasa kotse sila at papunta sa mall, nag-share post siya ng beach at may caption na gusto niyang mag-relax doon. Pero hindi niya alam kung paano nito nalaman yon. Gayong hindi naman sila friends sa Facebook. Ni hindi nga niya alam ang Facebook nito. How did you know na gusto kong pumunta sa beach? Hindi naman tayo friends sa Facebook Matagal na tayong friends sa Facebook. Parang wala lang nitong sagot. Magtatanong pa sana siya nang dumating ng pagkain. Dahil nakaramdam na siya ng gutom, ay nawala na sa isip niya ang pagtatanong. Kinabukasan, tinutuon ni Raiden ang sinabi nito sa kanya na dadalhin siya nito sa dagat. Madaling araw pa lang ay umalis na sila. Kung dati madaling araw ang uwi niya mula sa pagpaparty, ngayon naman ay maaga siyang gumising para umalis at pumunta sa lugar na gusto niyang puntahan. Mas nakaramdam siya ng excited at saya kaysa sa pagpaparty niya gabi-gabi. Parang sa isang iglap, bumalik siya sa dating Primrose na walang hilig sa party kundi sa mga magagandang tanawin lang. Pagbukas pa lang ng pinto ng sasakyan, agad sumalubong kay Primrose ang sariwang hangin ng dagat. Maalat, malamig, at kakaibang gaan sa pakiramdam. Come on. Simpleng sabi ni Raiden habang inaabot ang bag niya. Walang arte, walang pilit. At yun ang unang bagay na napansin niya. Hindi siya tinatrato na parang fragile. Hindi rin parang kailangan niyang magpa-impress. Ito ang mga napansin niya kapag kasama niya ang binata. Kapag ito ang kasama niya, napapakita niya kung sino talaga siya. Tahimik siyang sumunod. Hinahayaan ang sarili na namnamin ang bawat hakbang sa buhangin. Malambot. Mainit-init pa mula sa araw. Sa di kalayuan, maririnig ang mahinang tawanan ng ibang turista. May ilang ding naglalakad sa dalampasigan. Pero hindi nakakabawas sa katahimikan na bumabalot sa kanya. Para bang ito ang kauna-unahan na nakahinga siya ng maluwag mula sa magulong mundo niya. Lalo na sa sarili niya. Enjoying? Tanong ni Raiden. Nakatingin sa kanya. Bahagya siyang nagulat pero tumango rin. It's nice. Pag-amin niya. At sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti siya. Nakangiti itong tumango na ikinatigil niya dahil habang tumatagal, mas nag-iiba ang tingin niya sa binata. Naglakad sila sa gilid ng dagat. Paminsan-minsan, yumuyuko siya para pumulot ng mga kabibe na tinatangay ng alon. Pinili niyang kunin ng mga hindi perpektong kabibe. May basag, may kupas, may kulang. Mapait siyang napangiti dahil nakikita niya ang sarili niya sa kabibe. Why those? Tanong ni Raiden mula sa likuran. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya ang hawak niyang maliit na kabibe, medyo pudpud na ang gilid. I don't know. They're different, I guess. Sagot na lamang niya sa mahinang tono. Lumapit ang binata. Yumuko rin ito, saka pumulot ng isang kabibe. May konting sira at pudpud din ito pero kumpara sa mga napulot ni Raiden, mas maayos at maganda itong tingnan. Binigay ito sa kanya ni Raiden. At least pick something that won't fall apart. Sabi nito na may lambing sa tono.
Napatingin lang siya sa hawak nito, pero kinuha nito ang kamay niya at nilagay ang kabibis sa palad niya. Umihip ang hangin, kaya ang suot niyang yellow dress ay bahagyang nililipad. Oo, ang sinuot niya papunta sa dagat ay ang binili nitong dress para sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit yun ang pinili niyang suotin. Kung dati kahit araw ay puno na ng makeup ang mukha niya, ngayon ay mas pinili niyang maging simple lang, parang yung dating siya. Tinitigan niya ang kabibis sa palad niya. Mas maganda ito sa paningin niya. Even with flaws, some things are still worth choosing. Hindi siya agad nakasagot. Parang hindi tungkol sa kabibi ang sinasabi nito, kundi para sa kanya. Kinurap-kurap niya ang mga mata niya para pigilan ang mata niyang nag-iinit. Sa tagal ng panahon, ngayon niya lang naramdaman ang ganitong pakiramdam na para bang may taong nakakita kung ano at sino talaga siya. Napababa siya ng tingin, tsaka marahang sinara ang palad sa dalawang kabibe at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya naramdaman na kailangan niyang maging perpekto. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na mamalay ni Primrose na naging malapit na siya kay Raiden. Madalas silang gumala kung saan-saan niya gustong pumunta. Kapag may gusto siyang puntahan na kainan, ay game na game si Raiden na samahan siya. Nakangiti siyang umikot sa harap ng salamin. Nakasuot lang siya ulit ng simpleng white dress. Hindi na rin siya nag-makeup pa. Masasabi niyang mas gusto niya ngayon ang simple lang kaysa sa dati niyang bersyon. Balak niyang pumunta ngayon sa mall dahil gusto niyang bilhan si Raiden ng pwede niyang ibigay dito. Pasasalamat na rin niya sa pagiging mabait nito sa kanya at maalaga. Nasa kumpanya kasi ito kasama ang daddy niya dahil sa isang meeting. Ayaw man niyang aminin na nai-excite siyang makita ulit ang binata. Pagkarating niya sa mall, agad siyang dumiretso sa damitan ng panlalaki. Nagsimula siyang pumili kung anong nababagay sa binata. Paglabas niya ng shop, ay nagring ang cellphone niya. Bahagya pa siyang nagtaka nang makitang si Raiden ang tumatawag. Alam kasi niya busy ito sa mga oras na ito. Sanagot niya ang tawag. Hello, my beautiful lady. Did you miss me? Bungad nito sa tawag. Napaikot siya ng mga mata kahit ang totoo ay kinikilig siya dahil narinig niya ang boses nito. Why would I miss you? I'm even happier when I don't see you. Ani at saka naglakad na. Really? Then, bakit parang ang lungkot mo sa buong pag-shopping mo? Tsaka para sa akin ba yung mga hawak mo? Natigilan siya sa paglalakad sa sinabi nito. Wait, how did you know? Takang tanong niya. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa, kaya kinilitin na naman ang puso niya. Turn around. Sa pag-ikot niya nanlaki ang mga mata niya nang makita si Raiden. Ang gwapo nito sa suot na business attire, kaya labas na labas ang kagwapuhan nito. Hindi na siya magtataka kung bakit pinagtitinginan siya ng ibang mga tao. Lumapit ito sa kanya at kinuha ang dala niya. What are you doing here? I thought may meeting kayo ngayon ni Dad. Naguguluhan niyang tanong. Trust your dad. Sagot lang nito. Let's go watch a movie. I saw on your post that there's a movie you want to watch at the cinema. Sambit pa nito. Oh my! Don't tell me kaya ka pumunta dito nang wala sa oras kasi nakita mo yung post ko. Hindi niya makapaniwalang tanong. Then, I won't tell you. Sagot nito. Nag-enjoy siyang kasama si Raiden, kaya hindi niya namalayan na paggabi na pala. Paglabas nila ng mall, napatingin siya sa kalangitan nang bumagsak ang malakas na ulan. Dito ka lang, bibili ako ng payong. Hintayin mo ako. Sabi ni Raiden at umalis. Nakatingin lang siya sa ulan at may isa-isang alaalang biglang pumasok sa isip niya. Nang nasa bar siya, nang hayaan lang siya sa labas ng ex-boyfriend niyang si Kian
nang hayaan niyang mabasa siya sa ulan. Kusang gumalaw ang paa niya at nagpabasa siya ng ulan. Pero hindi pa nagtatagal, nang mabasa siya ay may nagpayong na sa kanya. Nang tumingala siya, si Raiden, seryosong nakatingin sa kanya at nababasa ng ulan. Ang sabi ko, hintayin mo ko. Nangunot ang noo niya hindi dahil sa sinabi ng binata, dahil isang senaryo pang sumagi sa isip niya na familiar sa kanya. Ganito ang eksena. Hindi makatulog sa kakaisip si Primrose dahil sa senaryo na biglang pumasok sa kanya. Ang nangyari kanina ay pamilyar sa kanya pero hindi lang niya maalala. Napatingin siya sa pulso niya na may peklat na hiwa doon. Hindi na ganun kakita ang peklat sa pulso niya dahil sa cream na ginagamit niya. Pumunta siya sa drawer para kunin ang cream. Hindi niya alam kung kanino ito galing, basta pagising niya sa ospital, nakita niya na lang sa lamesa ito at may nakalagay na note doon. Bumuntong hininga siya. Binalik niya sa drawer ang cream, tsaka nagpa siyang matulog. Kahit ano naman kasing isip niya, hindi niya kayang hanapan yun ng sagot. Nakahiga si Primrose sa kanyang kama at kasalukuyan niyang kausap ang mga kaibigan niya para sabihin na hindi na siya papuntang bar. Maraming nagbago sa kanya simula nang magkasama niya ang binata. Simula nang makilala niya ng lubusan si Raiden, tuloy nang nahulog ang loob niya sa binata. Kahit anong pilit niyang pigilan ng huwag mahulog sa binata, hindi niya mapigilan ang sarili. Dahil kay Raiden, muli siyang naniwala sa pag-ibig. Dahil kay Raiden, naranasan niyang sumaya at tratuhin ang tama na hindi nagawa ng ex niya. At dahil kay Raiden, muli siyang nagtiwala sa mga lalaki na hindi lahat ay katulad ng ex niya. Sa ilang buwan na kasama niya ito, malaki ang pagkakaiba ng binata sa ex niya. Ano? Hindi ka na naman pupunta sa party? Tanong sa kanya ni Cheng sa kabilang linya. Tumango siya kahit hindi naman siya nakikita ng kaibigan. Narinig niya ang boses ng isa pa niyang kaibigan na si Agatha, hanggang ito ang nagsalita sa kabilang linya. So, you've completely fallen in love with your soon-to-be husband? May pangasar na himig nitong tanong. Hindi siya nakapagsalita agad. Simula nang mapalapit ka kay Raiden, malaki nang pinagbago mo. Hindi na ikaw ang Primrose na nakilala namin. Let's say, I found myself again. Mahina pero magaan na sagot niya. My friend, masaya kami dahil nahanap mo na ang totoong kasiyahan mo. You're not a mess anymore. You know, napabuti ang pagdating ni Raiden sa buhay mo. Lumabas ang banayad ng ngiti sa labi ni Primrose. We wish you all the happiness, Prim. Sambit naman ni Agatha. Ilang minuto pa lang nang matapos ang usapan nila ng mga kaibigan niya, nang may kumatok. Nang buksan niya ay si Raiden. Habang tumatagal, mas lalong nagiging gwapo sa paningin niya si Raiden. Kahit simple lang ito sa suot niya. May I have this pleasure of inviting you out? Napangiti siya sa tanong nito, tsaka bahagyang tumango. I love that. Masaya niyang tugon. Hindi alam ni Primrose kung saan siya dadalhin ni Raiden. Simula pa lang ng biyahe, tahimik na ito. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na gusali. Glass walls, modern at halatang pang high-end. Yung tipong hindi basta-basta pinupuntahan. Napatingala siya. Raiden, saan tayo? Just trust me. Tahimik ang elevator habang paakyat sila. Tanging tunog ng pag-angat at ang bahagyang paghinga niyang naririnig. Pagbukas ng pinto doon siya tuluyang natigilan. Isang rooftop ang bumungad sa kanya. May iba't ibang kulay ng ilaw sa paligid, habang may mga petals ng bulaklak na nagkalat sa sahig. Ang buong lungsod na kumikislap sa gabi. Mga ilaw ng buildings at kalsada na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Sa gitna nito,
May isang mesa para sa dalawa. May mga pagkain ang nakahanda dito at wine. May isang bouquet of flowers din ang nakalapag sa gilid ng lamesa. Raiden. Mahina niyang tawag. Halos hindi makapaniwala. Inabot nito ang kamay niya. Let's go. Nakangiti nitong ani. Kahit gulat, ay inabot niya ang kamay ng binata. Why are we here? Tanong niya sa wakas. Tumingin si Raiden sa kanya. Because you deserve a proper date. Parang may pumitik sa loob niya. Isang alaala na nasa restaurant siya habang hinihintay ang ex niya. Pero umabot na ng 2 oras pero hindi ito dumating. Mahigpit niyang hinawakan ang sarili niyang kamay. One where you don't have to wait. Dagdag ni Raiden. Dahan-dahan siyang napatingin dito. May isa-isang alaalang muli pang bumalik sa kanya. Na hindi siya siputin ng ex niya, may nagabot sa kanya na waiter na isang panyo at pinabibigay daw ito sa kanya. Hindi niya na nalaman kung sino ito dahil hindi rin ito kilala ng waiter at umalis na ito. Bakit parang may alam siya sa past ko? Lumipas ang oras ng hindi namamalayan. Ay lumalalim na ang gabi. Hindi niya akalain na mag-i-enjoy siya ng sobra sa date nila ni Raiden. Pagkatapos nilang kumain, tumayo si Raiden. Come here. Sumunod siya hanggang sa gilid ng rooftop. Napatingin siya sa ibaba, ang buong lungsod. Nakalatag sa harap niya. Napangiti siya sa ganda ng tanawin. Why are you doing this? Since you'll be my wife, you deserve nothing but the best. Unti-unting bumigay ang pader na matagal niyang itinayo. At bago pa niya mapigilan, naramdaman niya ang pag-init ng mga mata niya dahil mas nararamdaman niyang lahat ng ginawa ni Raiden sa kanya. Ang pag-aalaga nito sa kanya, ang pag-iintindi sa ugali niya, ang bantayan at protektahan siya nito, suportahan sa lahat ng gawin niya. Lagi itong nasa tabi niya. Hindi man ito sabihin ng pagmamahal nito sa kanya pero pinaramdam yun ni Raiden sa mga kilos nito. Thank you. Primrose. May kakaiba sa boses nito. Mas seryoso ito ngayon. I don't want this to be something forced. I don't want you to marry me just because of circumstances or expectations. Bahagyang kumunot ang noo niya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. But I also don't want to pretend that this doesn't mean something to me. Natahimik siya. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Yung sapilitan na pagpapakasal niya dito. Dahan-dahang inilabas ni Raiden ang isang maliit na kahon. Napasinghap siya at parang tumigil ang ikot ng mundo niya. I know you think you don't deserve this. I know you think you're too much. Or maybe not enough. But I've seen you. Napakagat siya ng labi. Not the version people misunderstood. Not the one you try to hide behind. But you. Tuloy nang tumulang luha niya. Dahan-dahang lumuhod si Raiden sa harap niya. Binuksan ito ang kahon. Isang singsing. Simple pero elegante. Primrose. Will you marry me? Raiden. Nanginginig ang boses niya habang unti-unting lumuluha. Kaya mo bang mahalin ang katulad kong babae? Hindi na ako kasing linis ng iniisip mo. Sandaling huminto siya. Tila hirap na hirap sabihin ang susunod na mga salita. What do you mean? Naguguluhan itong tanong. Baka sa boses ang pag-aalala habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Napayuko siya. Parang bawat salita ay bumibigat sa kanyang dibdib.
Hindi niya alam kung paano magsisimula, kung paano aaminin sa lalaking minamahal niya na ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Na bago siya nakilala ni Raiden, may minahal siyang ibang lalaki. Isang lalaki nangako sa kanya ng balik, na bago ito umalis papuntang Canada, sinabi nitong babalikan siya makalipas ang 1 taon. Pero lumipas ang 2 taon, hindi ito bumalik. Sa halip, nalaman na lamang niyang may iba na itong babae at tuluyan na siyang iniwan. Doon siya tuluyang nadurog. Ibinigay niya ang buong puso niya, ang buong tiwala niya at maging ang sarili niya sa lalaking akala niya'y magmamahal sa kanya hanggang dulo. Pero lahat ay kasinungalingan lang. Isang pangakong hindi kailanman tinupad. Isang pag-ibig na siya lang ang tunay na nagmahal. May past ako. Before I met you, I loved someone else. Akala ko babalikan niya ako. He promised me. Nagpunta siya sa Canada and sinabi niyang babalik siya after a year. Huminga siya ng malalim. But 2 years passed. He never came back. Then I found out may iba na pala siya. He left me like I never meant anything. Sandaling katahimikan ang namayani, pero tinuloy niya ang huli niyang sasabihin na sa tingin niya ay makakapagpabago ng tingin sa kanya ni Raiden. Sa kanya ko binigay lahat, Raiden. Pati sarili ko. Kasi akala ko mahal niya ako. Akala ko ako yung pipiliin niya hanggang dulo. Tuloy-tuloy na tumulo ang luha niya. Napatitig si Raiden sa kanya. Hindi agad ito nagsalita at bigla siyang nakaramdam ng kaba na baka hindi siya tanggapin ng binata at magbago ang isip nito. Pero ano pa man ang desisyon nito ay tatanggapin niya. I'm not saying this to make you pity me. I'm telling you because I don't want to start anything with you while hiding this. Hindi na ako pure in that way. And I don't know if you can still accept me after this. Dagdag pa niya. Dahan-dahang tumayo si Raiden. Ang bilis ng kaba sa puso niya. Primrose, you think I'm going to look at you differently just because of your past? Mahina pero steady ang boses na sabi ni Raiden. Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya. Wala siyang makita rito na panghuhusga o ano paman. Kung paano siya nito tingnan ay hindi nagbago. Hinawakan ito ang pisngi niya, tsaka pinunasan ang luha niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. I don't care about what happened before me. Lahat ng sinasabi mo, that's your past. Hindi ako yung taong nandyan nun. Ang mahalaga sa akin ay ikaw ngayon. Yung taong nasa harap ko. Marahan itong wika. Nakagat niya ang labi habang tumatango. Primrose, mas minahal kita ngayon kasi you trusted me enough to tell me this. Sabi pa nito at ngumiti sa kanya. Hinawakan ito ang kamay niya, tsaka hinalikan na nakatingin pa rin sa kanya. Napaiyak si Primrose lalo. This time, hindi na sa takot kundi sa relief. So don't ask me kung kaya kitang mahalin because I already do. Past, mistakes, pain, I don't care. I chose you. And if you let me, I'll stay. Not to fix you, but to love you. Huling sabi nito bago tuluyang isuot sa kanya ang singsing. Thank you for accepting me and loving me so genuinely. Sagot niya, sabay hinalikan ng binata. Pagkatapos maranasan ni Primrose ang matinding heartbreak mula sa kanyang first ex-boyfriend, akala niya ay hindi na siya muling makakahanap ng totoong pag-ibig. Naniwala siya na wala ng lalaking para sa kanya
at natapos na ang kanyang pagkakataong magmahal. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Raiden sa buhay niya. Pinatunayan nito na kahit nasaktan siya noon at napunta sa maling tao, posible pa rin siyang makatagpo ng lalaking tunay na magmamahal, tatanggapin at mamahalin siya ng buo. Sa gitna ng kanilang relasyon, may natuklasan din si Primrose na sikreto tungkol kay Raiden. Lumalabas na mag-schoolmate sila noong grade 8 at noon pa pala siya nito kilala. Siya rin ang tumulong kay Raiden nung binubuli ito dahil sa pagiging mataba. At dahil doon ay tumatak siya sa isip ng binata. Simula noon, lihim na siyang hinangaan at minahal ni Raiden. Inad sa Facebook niya, sinundan pa nga nito ang mga paaralang pinasukan niya hanggang college. May mga pagkakataon pa daw na sinasadya ni Raiden na magtagpo ang landas nila, pero hindi niya na ito maalala. Lalo na at malaki ang pinagbago ni Raiden. Dahil nang mag-college ito, ay pumayat na ito. Mas lalo pang nagulat si Primrose nang malaman niyang si Raiden ang sumapak sa dati niyang boyfriend na si Kian nang makita siyang sinisigawan sa bar. At siya rin ang nag-abot ng payong sa kanya noong gabing yon. Siya rin ang lalaking nag-abot sa kanya ng panyo sa restaurant. May pangyayari pa sa pinakamadilim na yugto ng buhay ni Primrose sa isang gabing puno ng kalasingan at matinding sakit ng puso niya nung nagpunta siya sa bar matapos siyang tuluyang iwan ni Kian. Doon niya naisipang tapusin ang sarili niyang buhay. Hindi na niya kinayang bigat ng lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit sa mismong gabing yon, si Raiden pala ang sumaklolo sa kanya. Siya ang mabilis na nagdala kay Primrose sa ospital at niligtas ito mula sa mas malalang pangyayari. Ito rin ang lalaking nagbigay ng cream para sa peklat niya. Sa unang pagkakataon, doon din nakilala ng magulang niya si Raiden at nangako ito sa magulang niya na pagdating ng tamang panahon, aalokin siya nito ng kasal. Lumipas ang ilang taon nang magpakasal sila Raiden at Primrose at naging masaya ang pagsasama. Naging masaya si Primrose sa piling ni Raiden kasama ang munti nilang anghel na anak na lalaki. At para sa kanya, wala na siyang mahihiling pa. Ang kwentong ito'y nagtuturo ng tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa nakaraan ng isang tao, kundi sa kakayahang tanggapin at piliin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Ipinakita sa paglalakbay ni Primrose ng sakit ng puso ay hindi katapusan ng pagmamahal, kundi maaaring maging daan upang muling mahanap ang sarili at ang sariling halaga. Si Raiden naman ay simbolo ng isang pag-ibig na matiisin, totoo at hindi mapanghusga. Isang pag-ibig na handang yakapin ng mga sugat at pagkukulang. Ipinapakita rin ng kwento ang kahalagahan ng pagpapatawad. Hindi lamang sa iba, kundi pati sa sarili. Sa huli, ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa katapatan, pagtanggap at pananatili sa kabila ng lahat. Patunay na lahat ay may karapatang mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa kaligayahan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig niya na Primrose at Raiden. Sana'y nagatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Lizelle De Vicente, Ninita Del Rosario, Irma Barion, Ligaya Calvo, and Arcely Ligaspi. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.